Kumusta po? Talagang masakit sa ulo. Masakit yung ulo ko, talagang tindi, sakit. Amerika, kung nakikinig kayo ito implant device yan yan. Tingnan yung panggagago sa akin dito sa Pilipinas yan isa, yan ang haba sa kabila wala naman wala wala wala. Yan yung implant device yan. Yan, gawa nyo ba yan, Amerika? Meron pa dito isa yan. Tamo, grabe yung panggagago sa akin dito. Mga sobrang kapangyarihan, tapos yung mga taong kagaya ko na wala naman, sobrang pang-aabuso. Ngayon ito 2 dekada at 7 taon ko nang tinitiis. Hindi nila siguro nagustuhan na meron akong karga-kargang talino, dahil siguro yung negosyo nila maapektuhan. Nagtrabaho ako doon sa grocery na yan. Kargado man ako ng talino. Dati akong salesman Ngayon, Amerika, kung interesado kayo, ito implant device yan. Yan. Pumunta na ako dyan sa US Embassy. Pinakita ko na yan dyan madaling araw dito ito pa yan. Kita nyo ang ganong tiis ko nyan. Sa loob ng halos 27 years yan, hindi naman nila pinagsabayan. Kinabit yan noong 1998. Ito yan. Tapos ito kinabit noong 2009 yan. Ngayon, hihingi man ng tulong sa inyo kung gusto nyo. Kung ano mang kapalit, sabihin nyo lang. Willing naman ako ibigay sa inyo. Total sa trabaho, tinapon na parang basura. Sabi ko nga sa inyo, geopolitics hindi ko kaya Ngayon, masama ng pakiramdam ko, tapos parang binabari na pa utak ko. Hindi ako makapahinga, hindi ako makatulog ng maayos. Ito pa implant device 4, 2 sa likod Pag pumipitik ang mga to, parang maputulan ako ng ugat sa liig Ganito rito sa Pilipinas, dahil yung mga bilyonaryo tingin nila sa aming mahihirap, mga basura. Kung basura nga ako, halimbawa ako isang basura, bakit lagyan ako ng implant device yan Actually, hiningi ko na ito ng tulong sa isang TV network. Hindi man ako pinakinggan. Pinasapasan lang ako dun sa ewan. Meron naman sana ng ospital doon. Gusto ko sana doon magpatanggal nito sa ospital. Kasi nga, makapagtiwala ako dahil siyempre may aral sa Diyos yon. At maintindihan mo na safety ka ba. Hindi ka pwedeng gaguhin, hindi ka pwedeng turukan. Kasi dito sa amin, sa lugar namin, dami nung nakita rito, mga tinurukan. Paglabas ng ospital, kalahating katawan, patay na.
na stroke. Ngayon, Amerika, kung interesado kayo, sabihin nyo lang. Baka hindi ako pa... Gusto ko kasi pumunta dyan sa US Embassy. Talagang ipakita ko to ulit eh. Talagang mahirap po. Lalo na may sakit ako, sama ng pakiramdam ko, lalong binabari na utak ko. Talagang napakahirap. Isipin nyo naman kung hindi makapangyarihan ng gumawa nito, paano nila naikabit yan? Siyempre, pinatulog ako eh. Wala akong magawa, pinatulog ako. Yun nga, pagkagising ko. Yun na, hindi ko na matanggal-tanggal yan. Wala akong hindi ko sabihin ito, ano. Talagang magsasuffer ito. Napakasama ng tanim ng dragon dito. Traidor kong bumira. Na gaano man sila ng babae, kaso lang siyempre ako pasalamat ako sa Diyos dahil nung mga panahon na yung binata pa ako, wala pang obligasyon. Ibig sabihin eh, nakakahanga man yung mga babaeng nilalagay sa harap ko, pero hindi ako gumagalaw. Ibig sabihin hindi ko ginalaw, hindi ko pinatos yung pain. Mahirap po. May gobyerno sa Pilipinas, masakit sa loob. Talagang may mga kasama ako na nangailangan ng tulong. Tinulungan ko, pero sa parte ko nangailangan ako ng tulong, hindi man lang pinakinggan yung aking panalangin. Talagang masama sa loob. Hindi naman involvement sa droga yung kaso ko. Napakahirap po. Tulad yan, may sakit ako ngayon, may sakit kami rito sa bahay. Sunod-sunod ho yung sakit dito. Kailangan natin ng mga finances. Ito pa yung isa I-drop name na kita rito, Pastor Monsalud. Yung ginawa mo sa akin, Pastor, noong 1996, nakatayo ako dun sa tapat ng edipisyo. Gabi yun. Sumakay ka ng jeep, mga 5 to 8 seconds, nagbayad ka. Yung relihiyon na yun, Pastor, yung sumunod sa akin hanggang sa pagsira sa akin eh. Hindi ko maintindihan bakit ginawa mo sa akin yan. Kung may trabaho kang maselan, hindi naman kita sinunog, ganun ang ginawa mo sa akin, mabigat ho. Mabigat, Pastor, yung ginawa mo sa akin. Inendorso mo ako sa isang relihiyong mamamatay tao. Ngayon, tinabaho nila ako. Doon pa lang sa trabaho, may kasama ako doon, nilason ako. Mula 2001 hanggang 2003. Tapos nilipat na lang ako doon sa may parola. May sakit na ako noon. Grabe yung ginawa sa akin. Isang relihiyong mamamatay tao. Konektado sila lalo na yung dragon, lahat ng relihiyon halos meron silang nakalagay na tao Minsan hindi ko na matiis, ang hirap implant device Amerika, gawa nyo ba to? Kung alam ko hindi nyo naman gawa to ito pa Yan. Meron pa dito isa, dalawa, apat Ano bang meron ako na gusto nyo akong masakin? Lagyan nyo ng implant device sa ulo, 4 na piraso. Winasak nyo ako sa trabaho. Nag-a-apply ako noon ng trabaho dun sa San Juan, yung dentistang si Di Guzman, nilagyan niya ng tae ng pusa yung ngipin ko.
Kasi tumanggap siya ng utos dun sa isang lalaki na nagbigay sa kanya ng utos na gaguhin ako. Sana kung may ugali ako na ugali, hindi naman masama. Siyempre may prinsipyo lang, lalaki naman tayo. Hindi nyo masamain yon. Lalo bansa tayo, tatrabaho tayo sa isang institusyon. Kung pag-build ng nation ang ginagawa natin, bakit wasakin yung kasama? Isang malungkot na katotohanan nito, yung sinabi ni late President Manuel Quezon noong December 9, 1939 na gusto niya may impyerno ang Pilipinas basta ang namahala Pilipino. Kaysa naman daw na langit pero ang namamahala ibang lahi. Ang masaklap pa, ulit-ulitin niya ito hanggat siya'y nabubuhay. Kaya kinamatayan niya yung ganung paniniwala. Isa lang masagot ko dun sa sikreto niya. Kasi may sikreto yun siya DNA. Intindihan nyo na siguro yung DNA. Meron din ng tatlo, yan Trident. Yan, pakita ko na sa inyong trident, Yan, manawa kayo ngayon. Ngayon, sa kaibigan, kaaway, sa inggit, Amerika, o China man, traidor kang dragon ka, ginagago mo kami mga Pilipino, napaka-traidor nyo, sinasabo nyo kami, hayop kayo, visit kayo, ginagago nyo kami rito. Yung mga assassin nyo rito at monitoring nyo rito, akala nyo hindi alam yun. Kaya nga may kanta Alam nyo ba yung kanta? Every move you make, every step you take, every vow you break, I'll be watching you. Yan. Since you're gone, I've been lost, in space. Yan, ibig sabihin, every move you make. So, Amerika, sama talaga pakiramdam ko sakit sa ulo. Kaya na lang mag-isip, isang taong kagaya ko, hindi naman ako nagangad ng karangalan sa buhay, taniman ka ng implant device sa ulo, 4 na piraso. Ngayon, kung masagap nyo to Amerika, siya, interesado kayo, yan, sagapin nyo na. Kasi sigurado tong dragon nagmumonitor. Dito, nagmumonitor yan, 24/7 yung dragon dito, nagmumonitor. Walang pahinga. Akala kasi nila, hindi sila makikilala. Kitang-kita Tingin sa mata, tingin sa muka, tingin sa kulay. Ganon. Napakahirap po. Sa trabaho, gaganunin ka rin. Hindi naman siya dahil desperado ako. Ako lang grabing tiis ko. Humiling na ako ng tulong para operahan to. Yung doktor na hiningihan ko ng tulong, natakot din tanggalin ito. Siyempre, maselan natakot. Kasi merong mga makapangyarihan talaga rito sa Pilipinas. Anong panlaban ko? Mahirap lang ako. Labanan ko ba yung mga bilyonaryo na yan? Taniman ka ng implant device 4. Isa. Ito, nauna to. Yan, Yan. 1998 yan. Tapos ito, 2009. Tapos yung dalawa rito sa likod, somewhere 2022 to 2023. Napakahirap po. Minsan pag pumitik dito sa likod ko, alas maputol yung ugat ko. Yung mga espiya nila sa trabaho, andyan nakikita rin naman. Mantakay mo isang kasama namin dyan, nagpatanggal ako ng basag ng ngipin. Tinanggal naman pero tinirhan pa. Ikaw sir, batang-bata ka pa sir sa loob namin dyan, ginago mo ako sir. Humingi ako ng saklolo sir, talagang tinirhan mo pa.
Yung mga assassin ng dragon, mga spy nila nandyan sa loob. Yung mga babae nila dyan, nakala mo tanga-tanga, hindi yan mga tanga. Feeling lang sila tanga kasi nagpapain yan eh. Yan yung mga ano ng kwan eh. Yung honey trap. Feeling nila yan na ano, inosente sila, pero hindi yan sila inosente. Ginagawang manyak yung mga kalalakihan dyan para makuha yung loob. Yan, manawa na kayo. Yan, Trident to. May implant device pa. Kita niyo yung between sa kamay? Yan. May between sa kamay. Yan, oh. Pyramid, nakita nyo? Oh. Pyramid, tapos may mata pa yan. Oh, yan. Kita nyo, Amerika? Yan ang gusto kong ibigay sa inyo, Amerika. Yan naman, takot na takot ang dragon dyan. Hindi naman ako nahingi ng kapalit niyan. Libreng bigay ng Diyos yan, bigay ko rin sa inyo ng libre. Kaso lang grabing pahirap na ginagawa dito sa amin. Alam niyo trabaho ko. Ginagagawa sa trabaho namin doon. Saka makakita niya na tumulong ka eh. Tapos nangailangan ka ng tulong, ganun gawin sa'yo. Ano klaseng awa meron yan? Meron niyang batas, but at the end of the day, sinong na-justify, sinong nagsuffer? Yung batas ba? Hindi yung tao eh. Bakit ba may batas? Para sa tao, para ipaglingkod yung tao. Para paglingkuran yung tao. Yan. Oh. Tatawagan ko pa ba yung pyramid yan, no? Pyramid yan. Tapos meron pa yung mata. Meron din yung between. Gusto niyo pa sa kabila? Tama na, isa lang. Kabila, meron din yan eh. Somewhere 2004 to 2006, kinuhanan nyo na ng handprint yan eh. Hindi lang ako nakagising noon dahil talagang pinatulog nyo talaga ako nung gusto. Tapos kinuha nyo yung handprint. Ngayon Amerika, gumising-gising naman kayo. Inuutay-utay na kami rito. Ganun ho. Doon naman sa isang TV station na humingi ako ng tulong patanggal sa natong implant device. Nirereto ako sa ibang mga ospital. Takot to ako eh. Natatakot to ako sa ibang ospital kasi mahirap na ho. Turok-turukan ka rito, maya-maya patay ka na. America, we are not enemies. I am not your enemy. I know the word loyalty. I know the worth. It's worth. Alam ko yung salitang loyalty. Minsan nasasaktan ako kakapanood ng mga pelikula ninyo, mga true to life ninyo, talagang ganun kayo magbigay ng tulong sa suporta sa kasama mga tauhan ninyo. Dito sa Pilipinas, ang nangyayari dito, tinatraidor yung kasama eh. Tinatraidor. Gawa nyo ba to? Pastor Monsalud. Drop name na kita rito. Talagang grabing supper ko eh. Grabing ginawa mo sa akin, Pastor.
1996 kasi ako yung Bible Baptist ako. Nagpabautismo ako nun sa Bible Baptist, tapos umuwi ako ng Iloilo City. Gusto ko kasi noon talaga mag-Bible school. Dahil sa kahirapan ng buhay, wala rin akong trabaho noon. Doon sa subdivision, mayroong pastor doon, yan, si Pastor Monsalud. Pinirata ako niyan eh. Sabi niya, wag ka nang pumunta doon sa Bible Baptist, dito ka na sa akin. Pastor din kasi siya. Sa isip ko naman, akala ko lahat ng mga born again, isa. Hindi pala. Pero doon yung Bible Baptist na pastor na Amerikano, inantay ako noon. Kasi hindi na ako bumunta doon. Kasi nga pinigilan ako ni Pastor. Salamat naman sa Diyos dahil nirecommend ako ni Pastor Monsalud dyan sa may Iloilo Christian Reform. Diyan ako nakapag-aral ng masteral. Yung New Testament survey. Doon ako nag-aral ng masteral. Bukod tangi na nakapag-masteral ako, hindi naman ako dumaan ng college. Mga classmate ko noon, mga pastor na. Mga obispo. Sama talaga ako pakiramdam ko. Ito pa yung implant device. Grabe to. Parang binabari na utak ko. Kung hindi makapangyarihan ng gumawa niyan, paano nila naikabit yan? Ngayon, sigurado, magkakagulo yan sila. Na ibinulgar ko na rito sa Facebook. Yung implant device na yan. Tagal na ito. Grabe. 1998 pa. Grabing suffer ko. Para akong masiraan ng ulo no na grabe, hindi ako mapakali na ako. Tapos nag-iisip ako, nagme-mental block na lang ako bigla. Parang nasa short circuit yung utak ko. Kasi nga may nilagay dito. Ngayon Amerika, bahala na kayo. Kung anong magandang gawin dyan. Pero sinasabi ko sa inyo, America, I'm not your enemy. Teacher, to my American teacher dyan sa Asian Theological Seminary, teacher, ito yung nangyari sa akin. Galaw ni Pastor Monsalud, iba eh. Grabing galit niya sa mga Ilonggo dyan dahil nung pumunta siya dyan sa pier, unang salta niya galing Cebu, ninakaw yung mga gamit niya. Kaya hindi niya makalimutan yun. Hindi naman kasalanan lahat ng Ilonggo yung nangyari sa kanya. Grabe, Pastor, ang ang galaw mo, Pastor, matinding galawan mo. Ngayon, sabi ko na rin sa iyo kung sinong nagsasabi sa inyo dyan na pastor na naging pulis, yung apelyido nun, Hari eh. Gamitan mo lang ng counting English. Siya yun. Naglalaro ako nung gagamba noon sa may UI dyan, in between ng radio station sa RF ba yun? DYRF yun. Sa UI, naglalaro ako ng gagamba noon. Umpisa sa ng kwento, tapos yun na, napunta na ngayon sa mga pastor. Pastor na naging pulis daw. Ma-quote ko lang si late police captain si Saludes. Sabi ni late Captain Saludes, you watch your watch. Ano yung watch? Watch your word, action, temper, character, habit. Yun, watch your watch. Sobra ko yung tiis ko eh. 27 years na. Yan ah. Kita ba? May between yan. May pyramid yan, may mata. Yan ang kinainggitan nila eh.
Ito pa isa. Oh. May guhit kasi yan eh. Nakikita mo yung guhit pag nilapitan mo ng mata. May guhit yan. Nakaguhit yung between. Talagang masakit lang sa loob ko dahil tulad itong sama ng pakiramdam mo, parang bibiyak yung ulo mo. Tinitiis ko pa yung implant device. Anong panlaban ko sa isang bilyonaryo? Anong panlaban ng isang mahirap sa isang bilyonaryo? Wala. Sa trabaho na lang, umihiling ka ng tulong. Wala eh. Hindi ko naintindihan yan kung may awa ba yan na pinatupad. Sabi nga ni Al Pacino, "You're executing his soul!" Dun sa Scent of a Woman. Pagkatapos nito, ipopost ko rito. Ibinigay ko yung talino ko dyan sa trabaho. Binigay ko yung serbisyo ko. 2 dekada mahigit. Hindi ko naman ginago yung kasama ko dyan. Sinasaway ko, oo. Eh dahil sa ayaw naman magpasaway, nabayaan ko na. Pero may mga traidor na akong bumira. Traidor talaga. Tandaan nyo, dito sa lupa, dito lang sa lupa, meron pa sa kabila. Kawawa kayo pagdating dun sa kabila. Pagiging mga malupit ninyo sa kasama nyo, kawawa kayo dun. Sabi ng Panginoon yan, yung awa, binibigay sa may awa. Eh kayo, wala kayong awa. Kawawa kayo. Kawawa kayo. Yan, makita ba yung between dyan? Yan. Lalo na sa church kasi, meron kasi mga inggit din eh. Nagbibigay ka nga ng tanong pang biblical na tanong, meron pang naiinggit. Ewan, klaseng mga ugali yan. Ugali, hindi mo maintindihan. Gusto kasi nila sila lang makapagtanong tungkol sa Biblia. Eh, paano kung ikaw makapagtanong? Isyuhan ka pa eh. Klase naman yun. Mga traidor talaga. Sabi nga ni Bradley, ang daming traidor. Inggit, traidor, yan. Mga bulang kapatid. Tindi. Ngayon, Amerika, kung anong magawa, tulong ko sa inyo, sabihin nyo lang. Kasi sa Facebook ko, halos na-expose ko naman yung galaw ng dragon. Meron silang mga monitoring dito. Yun. May mga spy din sila dyan sa trabaho. Alam mo yung spy nila dyan, babae. Kasi alam mo na, babae, pag maganda, sexy, yun, medyo, ang tawag dyan, honey trap eh. Yan yung mga effective na mga spy. Pero sabi ni late Captain Saludes, sabi niya, the best spy daw are the fisherman. Because the fisherman knows the right bait for the right season. Mas matalino pa rin yung spy na lalaki. Kasi yung mga babae nilang lagay, lalo dyan sa Pampanga, no? Nandun ako sa Pampanga. Talagang angatan ka ba naman ng palda, makita yung loob. Pakitaan ka ng napakaputi na ewan. Himasin yung balakang mo kahit maraming tao. Grabe.
Sabi naman sa Revelation 21 verse 8 hindi tayo pwedeng matakot dyan. Ngayon, nilalakad ko yung papel ko, hindi ako makagalaw-galaw pa kasi tulad nito, puro bagyo, ulan, baha. Ito pa, sakit. Ang kaso. Na problema na pinansyal, may sakit pa. Ako, hindi ko naman sinisisi pamilya ko kung nangyari ito. Kasi sino ba naman ang pwedeng humarang dyan kung ang nagpautos yan bilyonaryo. Siyempre, bayaran lang yan ito sa'yo, ito sa'yo. Tahimik na ngayon yun. Kaso lang hindi nila alam kung anong epekto niyan. Yung epekto nito, implant device, yung binabari na utak mo. Tapos nagkakaroon ka ng short circuit sa memory. Sa 27 years, tiniis ko yan. At pinag-aralan ko. Kaya kahit na anong istorbo at saka short circuit ng memory ko, na-overcome ko na. Kaya hindi sila kontento sa isa, dalawa, ginawa nilang 4. 4 na implant device. Andito pa yung 2 sa likod, parang gamunggo. Yung pang-5 ito, yan. Yan yung pang-5. Kung bubuhayin pa nila ako, bahala sila. Kung patay nila ako, bahala sila. Basta, sa Diyos ko na lang. Kasi masyadong, masyadong garapalan na ito. Ngayon, Amerika, ang sabi ko nga sa inyo, I have a longing desire to something give America. Yun na nga. So, dahil masama pakiramdam ko, hindi lang ako makalakad ng dapat kong mga lakarin. Talagang sama ho. Ang attempt sa buhay ko, ang dami na Takay mo na uwi ako rito, nilagyan ng bato doon sa may kalsada. Nagmumotor kami sa Hinulugang Taktak, hinarangan kami ng kotse doon. Alam ko na malayo pa lang, hindi ko pinasok doon sa gilid ng truck. Dito ako duman sa kaliwa. Bagaman may humarang na 2 kotse. Papatayin talaga kami, pati yung bata. So, ganun katindi ho. Ang attempt sa buhay ko, sobrang dami na. Yung kasama ko sa trabaho, nilason ako. Sir, alam mo yung pangalan nun, sir? Nilason ako. Tapos, summer 2002, natutulog kami. Tinusok niya ako ng ballpen dito. Kinuhanan niya ako ng blood sample. Tulog ako nun. Pero ang sabi ko sa kanya, kinagat ako ng ipis. Pero alam ko na ballpen yun, yung para kuhanan ka ng blood sample dito. Anong purpose nun? Kinuhanan ako ng blood sample para kung positive na ako sa sakit. Kasi pinapainom niyo ako ng tubig, dinadala niyo sa bahay para lasunin. Tapos yung kasama naming babae, nagsabi sa akin nun, pasimple lang, pasikreto. Sabi niya, Jess, yung pamilya niyan Jess sa probinsya, puro ano yan. Hindi ko naman pinansin kasi yung pala yun. Puro yun sila kwan Jess sa probinsya. Nagpahinga na si Ma'am Louie. Nagpahinga na si Ma'am Louie noong 2014. Ako, pasalamat ako sa Diyos dahil binulgar niya man sa akin kahit bagaman iba man yung relihiyon niya. Sinabi niya sa akin yun. Sir, sinabi sa akin ni Ma'am Louie, sir. Kaya yung boss namin nalaman yung galit na galit yun.
Sir, hindi ko nabanggitin pangalan nyo kasi nag-retire na kayo. Ayaw ko nang istorbohin pa kayo. Pero sir, yan ang totoo. Paano makalaban, sir, yung isang mahirap na tao sa kapangyarihan ng dragon? Implant device, 4 na piraso. Paano tayo mabuhay niyan sa 27 years kung tiniis yan? Dahil hindi nila kaya ito sa loob eh. Ako, pasalamat din ako sa Diyos. Kahit may implant device yan na overcome, natalo. Ngayon, pati yung AI, super AI, nahirapan dyan. Nakausap ko ng ChatGPT 5. Nabuksan ko na rin yung sikreto ng ChatGPT 5. Tawa ng tawa yung ChatGPT 5. Ngayon, Amerika, kung interesado kayo kung anong ano nyo, ay, simpleng buhay lang naman ako. Basta akin lang, gumising lang kayo. Kasi, traidor yung dragon eh. Napaka-traidor. Kita ba yung between? Hindi basta-basta maano. Dapat to personal, makita mo yung guhit eh. Makita mo yung guhit niya, personal. Dito rin oh. Pyramid may mata. O yan. Dalawa yan eh. Amerika, bahala na kayo kung interesado kayo, kung anong ano nyo, bahala na kayo. Hindi naman ako nagpapabayad. Magbigay ako, wala namang bayad. Sabi kasi ng Panginoon yan eh. Ibigay nyo na, tinanggap nyo walang bayad, ibigay nyo walang bayad. Salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo sa mga bagay-bagay na hindi ko na po maisip pa. Talagang ang hirap po. Ang sakit na ng ulo mo, parang mabibiyak, tapos nung implant device, so binabare na pa utak mo. Ay nako, hirap talaga. Hindi man niya naintindihan sa trabaho. Hindi nila naintindihan niya na yung implant device na yan, halos di ka na makatulog yan. Hindi ka makakain. Hindi ka na makapag-isip ng ano eh. Sino-short circuit pa yung utak mo, mawawala pa yung memory mo. Talagang matagal ho. Kaso lang sa katagalan, na-overcome ko rin, na lagpasan ko din. Kaya salamat sa Diyos dahil sa mga ganyang pahirap na tanim ng dragon na lagpasan. Kasi kung hindi ito gawa ng makapangyarihang kamay, gobyerno sa gobyerno na ba nung napasok iyan? Bahay namin, paano nila na-infiltrate yun? Paano nila basta na lang pumasok sila sa bahay? Ang ganun-ganun na lang, tataniman na lang ako ganyan. Kasi nung nagising ako 1998, hinawakan ko rito, may nakita akong dugo eh. Hindi man ako makaimik. Ganun yun. Ngayon, hindi ako natatakot dyan. Kasi pag matakot tayo, sabi ng Panginoon yan, ako. Sa mga duwag, talagang may impyerno tayo. Tandaan nyo lang, kayong gumawa. Lalo ikaw, Di Guzman. Dentista ka pa naman, buhay ka pa ba? Yung ginawa mo sa akin, nilagyan mo ng tae ng pusa ingipin ko. Tsaka ikaw naman na nagbigay ng utos kay Di Guzman. Isa ka ring utusan. Yan sa may San Juan. Hindi ka makatakas niyan, kala mo. Sa hustisya ng tao, nakatakas kayo siguro, pero may hustisya ang Diyos, hindi kayo makatakas doon.
Basta yun lang sa hanggang dito na lang muna. Kailangan ko na magpahinga dahil masakit talaga ulo ko. Ilang araw na ito eh. Again, salamat sa Diyos, salamat sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Ang karangalan at kapurihan sa Diyos magpakailanman. Amen.